Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating daily updates tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. At sisimulan na natin ito kung kayo ay nakapwesto na at handa na makinig. Kaya, tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Habang papalapit ang pagdinig ng ICC para sa kumpirmasyon, sinabi ng depensa ni Rodrigo Duterte na magbibigay sila ng napakalakas na pagtutol. Nakahanda na ang lahat sa dahag para sa isang pagdinig na maaring magpasya kung itutuloy ang kaso sa paglilitis. Ito ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa Setyembre 23, 2025. Sa pagdinig na iyon, magpapasya ang mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis. Pagsapit ng Hulyo 1, 2025, inilabas ng prosekusyon ang kanilang ika-12 batch, mahigit 12 1,200 bagay. May kabuuang 1,253 na bagay sa 10 pakete ang inilabas. Kasama sa mga paketeng ito ang mga dokumento at litrato, kasama rin ang mga audio at video file. Sa kabuuan, libu-libong pahina ng material ang ibinigay. Ang pangkat ng depensa ni Duterte ay pinamumunuan ni Nicholas Kaufman at kasama ang mga dayuhang abogado na may karanasan sa ICC. Ang mga kilalang lokal na tagapayo ay unang nakalista ngunit kalaunan ay umatras at may mga associate counsel na pinangalanan. Si Dov Jacobs ay nakalista bilang associate counsel. Mahalaga, sinabi ng depensa na hindi sila magpapatawag ng mga saksi o magsusumite ng nakasulat na testimonya sa kumpirmasyon. Ikinakatwiran nila na ang ebidensya ng kredibilidad ay hindi mahalaga sa yugtong ito at ang paglalantad ng testimonya ngayon ay makakasama sa taktika. Sa halip, plano nilang gumamit lamang ng piling dokumentaryong ebidensya. Noong kalagitnaan ng Hulyo, naghain si Kaufman ng kahilingan para sa isang status conference na binabanggit ang mga pagkaantala sa pagkuha ng mahalagang impormasyon. Iba-iba ang mga ulat, ang ilan ay nagsasabing humingi sila ng pagsuspinde. Sinabi ng depensa na gusto lang nila ng kalinawan sa proseso. Bahagi ng mosyon ang isang isyung may bura na maaring makaapekto kung magpapatuloy ang pagdinig. Binabalangkas ng depensa ang isang nakabalangkas na tugon, ang tinatawag nilang napakalakas na pagtutol. Plano nila ang humigit kumulang 5 oras, 30 minuto para sa pambungad, 3 hanggang 4 na oras para sa pangunahing bahagi, at 30 minuto para sa pagtatapos. Ang tamang oras at pagtutok ay mahalaga sa kanilang diskarte. Isang haligi ay ang hamon sa jurisdiksyon, na iginigiit na walang autoridad ang ICC kay Duterte. Binanggit din nila ang mga batayan na may kaugnayan sa pansamantalang pagpapalaya, bagamat walang pampublikong timetable. Ito ay mga technical ngunit mahalagang argumento. Ang mga depensang pangproseso ang sumusuporta sa kahilingan para sa status conference upang lutasin muna ang mga issue sa paglalantad ng impormasyon. Idinidiin ng depensa na kailangan nilang makita ang buong konteksto bago magpatuloy ang kumpirmasyon. Ikinakatwiran nila na kailangan ang hakbang na ito para sa pagiging patas at paghahanda. Sa taktika, hindi ilalabas ng depensa ang listahan ng mga saksi at nakasulat na testimonya. Tinatawag nila itong selective opacity, upang hindi makapag-adjust ang prosekusyon sa totoong oras. Ito ay isang sadyang pagpili sa yugto ng kumpirmasyon na ito. Sa halip na testimonya, ang depensa ay aasa sa dokumentaryong pagtutol. Gagamitin ang mga dokumento upang hamunin ang mga pahayag ng prosekusyon isa-isa. Bibigyan ng diin ang chain of custody at pagiging tunay. Ipapakita ng depensa si Duterte bilang isang leader na naglingkod ng may mabuting hangarin. Ididiin nila ang kanyang record sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang pagbalangkas ay moral at historical, naglalayong magbigay ng konteksto at impluensyahan ang pampublikong persepsyon. Ang presentasyon ay magiging maikli at kontrolado sa oras upang maging malinaw at nakakakumbinsi. Ang malinaw na schedule ay sumusuporta sa nakatuwang pagpapadala ng mensahe. Ulitin ang mga pangunahing tema para sa kalinawan.
Ang kanilang plano ay nagsisimula sa pagiging handa sa legal. Ang mga pagtutol sa jurisdiksyon ay nasa unahan at sentro. Ang mga opisyal na paghahain ay nagdodokumento ng kanilang mga posisyon. Ang mga argumento para sa pansamantalang pagpapalaya ay bahagi ng mga paghahain na iyon. Ang pagprotekta sa proseso sa pamamagitan ng status conference ay naglalayong matiyak ang patas na proseso. Humihingi sila ng kalinawan sa mga issue ng paglalantad at pagiging kumpidensyal bago ang kumpirmasyon. Ang hakbang na iyon sa proseso ay estratehiko, hindi lang pagpapaliban. Ang estratehikong pagpipigil ay pumipigil sa prosekusyon na iakma ang mga tugon sa mga inilantad na saksi. Ito ay inilarawan bilang isang kinakailangang taktikal na proteksyon. Tinatanggap nila ang limitadong paglalantad sa yugtong ito upang mapanatili ang mga opsyon sa bandang huli. Ang dokumentaryong kontra-atake ay tatalakayin ang mga issue sa chain of custody. Magbibigay sila ng iba pang paliwanag para sa mga pangunahing piraso ng ebidensya. Ang mga dokumentong nagbibigay konteksto ay naglalayong muling balangkasin ang mga insidente na binanggit ng prosekusyon. Sa labas, isusulong ng depensa ang naratibo ng paglilingkod at legal na pagkilos. Ang media at pampublikong pagpapadala ng mensahe ay magpapalabas ng mga tema ng korte para sa pampublikong record. Iginiit nila para sa kalinawan at kasaysayan na hindi gumawa ng mga krimen si Duterte. Malawakang pag-iensayo ang ginagawa upang maging maayos ang presentasyon. Ang mga ebidensya ay isaayos ng tumpak upang maiwasan ang mga pagtutol sa proseso. Bawat minuto ay inilaan upang mapakinabangan ang epekto. Timbangin ng mga hukom ang sapat na ebidensya, hindi ang huling pagkakasala o kawalan ng kasalanan sa kumpirmasyon. Ang pagdinig ay batay sa ebidensya at proseso. Ang magkabilang panig ay maglalahad ng pinaikling, nakatuon na mga argumento. Ang ilang natanggap na impormasyon ay nananatiling may bura na nagpapanatili ng ilang bahagi ng estratehiya na hindi malinaw. Ang kawalan ng katiyakan na iyon ay nagbubunga ng mga motion sa proseso at estratehikong pag-iingat. Mataas pa rin ang pagsubaybay ng publiko at media na maraming detalye ang hindi pa rin nakikita. Legal na paghahanda sa pamamagitan ng mga pagtutol sa jurisdiksyon. Pagprotekta sa proseso sa pamamagitan ng mga kahilingan sa status conference. Estratehikong pagpipigil sa pamamagitan ng hindi paglalantad ng mga saksi. Isang dokumentaryong kontra-atake upang hamunin ang ebidensya. Maikli, malakas na paglalahad sa loob ng mahigpit na schedule. At moral na pagbalangkas upang muling igiit ang naratibo ng paglilingkod sa publiko ng paksa. Asahan ang magkatabing mga dokumento at mga anotasyon ng pagtutol sa mga pangunahing bagay. Ang mga timeline ay pagtatalunan at muling bibigyan ng kahulugan. Ang metadata at pinagmulan ay magiging mahalagang labanan. Ang mga briefing sa media ay magiging kahanay ng mga tema sa korte upang hubugin ang pampublikong record. Ang mga graphics at pahayag ay isaayos para sa kalinawan. Asahan ang sabay-sabay na pagpapadala ng mensahe sa iba't ibang platform. Sa madaling salita, ang legal, proseso at dokumentaryong linya ang bumubuo sa gulugod ng pagtutol ng depensa. Sa September 23, asahan ang isang maikli, batay sa dokumento at estratehikong protektadong pagtutol. Sinabi ng depensa na hahamunin nila ang prosekusyon sa bawat aspeto. Proseso, jurisdiksyon at ebidensya. Buwad, legal na paghahanda, proteksyon sa proseso, estratehikong pagpipigil, dokumentaryong kontra-atake, maikling paglalahad, moral na pagbalangkas. Ang anim na elementong ito ang bumubuo sa plano ng depensa para sa isang napakalakas na pagtutol. Ang pagdinig na ito ay may pambansa at pandaigdigang implikasyon para sa Pilipinas at sa ICC. Magiging matindi ang pagbabalita ng media, abangan ang mga desisyon sa proseso at mga labanan sa ebidensya. Nang may katumpakan at pagpipigil, naghahanda ang depensa na maglunsad ng tinatawag nila napakalakas na pagtutol. Manood sa Setyembre 23 para sa live coverage at expert analysis. Ang paliwanag na ito ay batay sa mga pampublikong paghahain at pagbabalita ng media hanggang Agosto 2025. Ang ilang material ay nananatiling may bura.
Tingnan ang paglalarawan ng video para sa mga link ng pinagmulan at karagdagang pagbabasa. Mag-subscribe para sa mga update at pagsusuri habang umuusad ang kuwento. Mga ka-idoks, ibahagi ko naman sa inyo ang aking sariling pananaw. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang September 23 hearing ay hindi lang simpleng legal proceedings. Ito ay magiging test of credibility para sa parihong panig. Para sa akin, malaking bagay na umabot na sa puntong ito. Hindi biro ang proseso ng ICC. Matagal, komplikado, at mahigpit sa ebidensya. Ang pagkakaset ng confirmation hearing ay indikasyon na may sapat na basihan ang mga hukom para pakinggan ng masinsinan ang kaso. Nakikita ko ring magiging matindi ang laban ng depensa. Kilala si Attorney Kaufman bilang matalim sa procedural moves at sa paggamit ng botas sa proseso para ipahina ang kasos ng prosecution. Kung saan dati maraming kaso ng ICC ang bumagsak dahil sa witness credibility at procedural weaknesses. Posibleng i-exploit ng depensa iyon. Para sa akin, anuman ang resulta, magiging turning point ito para sa usapin ng human rights, rule of law, at accountability sa Southeast Asia. Hindi matawaran ang galing ni Attorney Nicholas Kaufman bilang team leader. Gumamit sila ng delaying tactics, questioning jurisdiction, asking for suspension dahil kulang sa translation at oras para sa disclosure. These are common moves na minsan epektibo para mapahina ang momentum ng prosecution. Para sa akin, mga ka-idoks, hindi na maibabalik ang katotohanang umabot si Duterte sa ICC. Ito na ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang political legacy. Kung makalusot man siya at mabasura ang kaso, mananatiling tanong sa karamihan ang kanyang moral accountability. Kung tumuloy sa trial, magiging precedent ito na kahit ang pinakamakapangyarihang leader ng mga bansa, kahit ang presidente, ay hindi ligtas sa international justice. Ito ay simula pa lamang ng mas mahabang laban. Mga ka-idoks, malinaw na sa darating na September 23, haharap si dating Pangulong Duterte sa ICC para sa confirmation of charges hearing. Sa palagay ninyo, matuloy kaya sa full trial ang kaso batay sa ebidensyang naipresenta? O sapat na bang dahilan ang argumento ng depensa para ito ay maharang? Ibahagi ninyo ang inyong opinion sa comments. Mahalaga ang inyong boses sa usaping ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video na ito. At ito ang EdOxDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam!